Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung saan nga ba talaga nag-uugat ang problema ng bullying sa mga paaralan. Kasunod ng mga ulat ng karahasan sa bansa, marami ang nababahala ngayon sa seguridad ng mga mag-aaral sa dapat sanay kanilang safe space at lugar ng pagkatuto. Sa datos at ilang mga pag-aaral, lumabas na ang Pilipinas ay isa sa nangungunang bansa na may mataas na kaso ng bullying. Kaya naman ngayong linggo, alamin natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nagiging isang bully at nagiging target ng bullying ang isang estudyante. Ano nga ba ang ambag ng social media at online games dito, lalo na sa mental health ng mga kabataan na labis na gumagamit nito? Kasama si Prof. Justin Ray N. Chavez, isang registered psychologist at psychometrician. Dito lang sa Expert's Opinion. Prof. Justin, magandang araw and welcome again to our program, ang Expert's Opinion. Magandang araw, Sir Rovic, at sa ating mga audiences po, magandang araw. Magandang araang, Sir Rovic. Ayun, Prof, noong nakaraang linggo, nakapanayan po natin si Teacher Ruby Bernardo dito sa ating programa, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. Yes, at nabanggit nga po niya yung ibang mga factors kung bakit nga ba nagkakaroon ng bully sa loob ng isang paaralan, which is nabanggit nga niyang kakulangan ng suporta sa sektor ng edukasyon. For example, kakulangan talaga sa staff, sa guidance counselor, sa mga guro, and also sa budget para tugunan itong problema ng mga estudyante and issues dito about sa bullying at karahasan. Yes, po. Pero Prof, ngayong episode natin, pag-usapan naman natin yung lagay ng mental health ng mga kabataan. Yes po, sir. Para po ba sa inyo, Prof, ano at saan po ba nakukuha ng mga kabataan ito yung konsepto ng bullying at bakit nila ito ginagawa? Actually po, Sir Rovic, just to be clear, yung bullying po kasi is a learned behavior, kumbaga. Kumbaga, okay. It's a process of the experience from violence from their parents, for example, violence that they observe from the people around them. Meron po kasing theory in psychology. May experiment on the social learning theory, which is named as Bobo Doll experiment. Yes, there's Bobo Doll experiment, wherein we do learn yung mga bagay po that we do observe. Kumbaga po, we do replicate yung mga bagay that we do see, that we observe sa environment natin. So possibility, kaya po nagiging bully ang isang individual is because yun po nakikita na sa environment na may mga taong bully, what more kapag ako ang gumawa niyan? So there's a possibility that they do also replicate. Okay. So that's the one factor. And the other end, possible po, yun po ang naging coping mechanisms nila brought by the trauma, by the violence na experience nila. So it's an aggressive reaction for some people. So kailangan merong marami tayong aspeto na tignan dito. Pero Prof, ano po ba yung mga underlying factors pa? Bakit sa tingin nila tama o nagayahin itong mga act of bullying na to? Actually, sir, when it comes to factors kung ang rason ay bakit nila ginagaya, is because of the social media. Malaking factor po kasi ang social media. They do replicate na ang paniniwala nila, it's good. It's a possibility na dahil magandang tignan for in a series, for example, yun ang tinitignan po nila as reference. So, yun po ang nakikita nilang possible way or possible reason kung bakit po lumalala yung mga bullying cases po natin, especially these days. Okay. Pero Prof, gaano po ba kalaki yung impluwensya ng social media sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Palagi ba? Palagi ba, Prof, na mali yung natututunan natin sa social media? Actually, sir, when we say social media, hindi naman po lahat ng nakikita natin social media ay masama. Okay. Some of them are educational, some of them are at some point for the purpose of leisure. For example, parang iba, tinutour ka sa isang lugar, at some point, they're sharing you some even Filipino words, English words. But again, ang nagiging negative lang po kasi ang exposure sa social media when it's too much. Halimbawa po, nag-doom scrolling na, diba, nakaka-apekto na sa ating mental health wherein wala ka na nagagawa, hindi ka na naging productive, or depende po kasi sa content na na-expose ka. For example, yung napanood mo is quite gore or at some point very aggressive, very violent, causing you na yun din nararamdaman mo. And some people use the social media as a reference kung ano yung behaviors din nila. Pero again, hindi po lahat ng nasa social media, ayun po ang behaviors natin. Minsan, some people do replicate, but not all individual do replicate. Kumbaga, limitado po. May mga taong gumagawa ng replication, may mga tao rin hindi naman po gumagawa ng replication. So, depende. It's a case-to-case basis naman po. So, again, paglilinaw lang po,
social media, they use it as a reference for their behavior, but not all use it. Ganun, sir. Pero Prof, gaano ba ka-powerful talaga itong social media, of course? Kasi sa ibang bansa, na-implement na nila yung binaban na sa mga 16 years old, pababa, or lower age pa, yung paggamit nito. Bakit sa Philippines? Bakit ganito pa rin yung sistema natin na patuloy na lumalala yung sobrang o labis na paggamit sa social media? Actually, sir, dito sa Pilipinas medyo mahirap pa. Actually, malayo pa yung possibilities that we can ban, the possibilities na mag-stop on the 16, the 15, mahabang proseso siya. Pero kung masisimulan natin dito sa Pilipinas, sir, actually, dapat po kasama ang mga legal guardians or parents on that process. Hindi lang po solely yung mga bata. Kasi kung solely lang ang mga bata lang ang i-control natin, hindi naman nila alam what to do. Kasi, for example, you'll be opening an application. You can really immediately say that you're 18. Ipipress mo lang naman na 18. May lumalabas naman Oh, sir, even the year, you can really adjust it. Hindi yung katulad sa ngayon noon, even with Facebook or even some media platforms, nag-require na IDs, ganyan, or even legal guardians to consent on the application. So I'm really hoping na sana po maging program siya or at some point maayos yung structure na gano'n when it comes to social media para ma-regulate. Hindi po kasi solusyon yung permanently natanggalin sa mga bata. It's more on regulation. Kailangan natin maayos po. Ganun, sir. Prof, bukod nga dito sa social media, isa ring usapin na kung bakit nagbabago yung ugali. And sa recent mga news nga natin, Prof, narinig natin yung mga school-related violence talaga na nangyayari sa iba't ibang school dito sa Philippines. At medyo alarming, of course, dito sa part nga natin na kung paano ba ito mapipigilan. Itong pag-usapan natin, Prof, itong mga online games, gaano ba ito nakaka-apekto sa pagbabago ng isang kabataan? Actually, sir, when it comes to the topic of online games, number one, kung titignan po natin yung online games, most of them are talagang violent, di ba? Ang description nga po ng games, they use violence to solve the problem. They use aggressive behavior in games to para manalo sila, masatisfy sila yung kasi para you need to kill on the game para magkaroon ka ng points. Manalo ka, maging may mga may gold, alam mo yun, sir, may descriptions of leveling. Kaya yun ang naging descriptions. Pero just to be clear, hindi naman po yung game mismo ang nagkukos eh. Minsan yung overly exposure sa mga games na to, probably yung desensitizations nila, they're very exposed in the game, causing them to replicate again of the behavior. Ang nangyayari po kasi, the reason they do replicate, kasi possible sa family problem, nakita nila ang violence pala ang solusyon. So, it also replicates to them. Kaya di ba pansin niyo, sir, yung mga bata, for example, they're using phone, tapos hindi na pagbigyan ng nagwawala, iyak. So, yun yung nagiging, kumbaga po yung not directly aggressive behavior, violent behavior, but their emotional outbursts, yun po ang nagiging way nila to express themselves. So, yun po ang magiging, parang nagiging tao siya. Parang gano'n, nag-iibang anyo. Sa point. Parang gano'n siya, sir. Pero Prof, etong narinig na natin sa recent shooting incident sa school, sinasabi, hindi pa naman prove talaga, pero sinasabi na factor daw yung nilaro nila. Posible ba talaga to, Prof, na maging dahilan yung nilaro nila para gawin nila yung shooting incident na yun? Actually, sir, if we be looking on the angle of the case, possible. Pero kasi, sir, malaking factor, possible, but it's still limited. Kasi hindi natin makonsider, baka, at some point, baka ginawa lang nilang konsepto yon just to escape at some point yung konsepto na nangyari. Pero we need to check the possibilities of accessibility, sir, sa gun. Kasi, sir, yung gun, kasi hindi naman siguro po mag-age of 14 and 15. Before, ang problem lang natin sa 14, 15, anong babaunin mo sa hapon, anong magluluto ka ba ng merienda or so on. Pero ngayon, sir, ang problem nila, how they can be probably be updated sa media, sa mga gamit nila, even ngayon po, with the guns. Yung accessibility kasi, sir, yun yung naging problema. Paano nagkaroon ng access yung bata, age of 14 and 15, with the gun? So that's the problem. Kaya kailangan po mapag-usapan yung angle na yon before we can, para sabay check the mental health of the kid and check the accessibility of the gun. So para sabay, para pag mas makuha natin yung justice. Hindi lang po, isang angle lang parati.
So it's more on two-way checking, parang ganun, sir. Pero Prof, para sa inyo, ano Aba. ba yung tamang pagdidisiplina sa mga ganitong klase ng insidente? Actually, sir, pag sa mga ganitong cases, number one, kailangan din po i-check yung developmental history ng bata. Kasi kung yung titignan lang natin yung case itself, medyo vague na, nakapatay yung bata, ganyan-ganyan. Pero kung titignan natin, what's the cause? Possible, yun nga po, there's an allegations, yung mga pictures na tinitrain, mga videos na tinitrain yung bata, tingnan din po natin yun. Bakit may ganong training? Bakit may ganong proseso? So also, yung family related, yung mga tao po nakapaligid, even yung ano bang cause, at some point, some people might say na yung dalawang bata ay nabully. So we can also check that, considering din. Kasi di ba po, I mean, on the Philippine basis or even general basis, welfare po ng taong lagi natin tinitignan. So maybe let's also check that angle para mas makuha natin yung justice. Kaya pala sila naging aggressive at some point ay dahil po dito. So at least makuha natin na again, dapat po at some point managot pa rin naman yung dalawang bata. Pero on the other end, let's also check para mas maintindihan natin yung kaso. Parang ganun, sir. More on two-angle basis po parate. Ganun, sir. Pero Prof, sa tingin niyo po ba, posible o totoo ba na yung mga bully na ito ay once din na nabully? Kumbaga ito yung form nila ng sinatawag nating paghihigante. Ano po bang take nyo dito? Ito po ba ay madalas na senaryo kung bakit may nagiging bully? Actually, sir, on the end of either bullying or cyberbullying, some people might do it as, kasi may term yan, sir, hurt people may hurt people. Okay? Pero hindi po lahat na nasaktan or na-violent ay also doing that. Pero may mga possibilities kasi, sir, yung ginawa nila ay possible, nangyari rin sa kanila na. Pero siguro hindi ko makita yung angle, sir, na dahil yung concept of pagbabarel, siguro hindi naging ganun yung action sa kanila before. Medyo Malabo, aggressive na po yung ginawa nila to the point na may barel na, may pagpatay na. So it's... At maraming beses po yung sir, ginamit. even may mga alleged na messages po na kumakalat na napagplanuhan, ganyan-ganyan. So, mission daw, parang Prof, mission daw yung term mission nila. na. So parang kung titignan natin on parang pambata na perspective, parang laro kung titignan. Pero very alarming, sir, kasi age of 14, 15, may access na sa gun. Paano po umabot sa ganun? Kaya that's the question. Kaya hindi natin makonsider still na the experience bullying, possible, may mga term na nag-group. Ayun, sir, nag-group sila to be that kind of behavior, having, using the gun. Kasi, sir, the problem there is, bakit sila nagkaroon ng training doon sa gun? Access din. Sir, kasi sinasabi, age of 14 and 15, kung papahawakan ng baril yan, baka tumalsik pa yan dahil mabigat ang baril. Diba? Pero Sanay sila gumamit. Even paano hawakan yung baril, sir, naging way of expressions nila na parang dali-dali. Kaya maraming nadamay. Kaya po, yes, cyberbullying or cyberbullying can be considered, pero on the other end, check natin bakit nagkaroon ng ganong way of even doing the training. Bakit umabot sa ganong Bakit umabot point? sa ganon, sir? Hindi lang, yes, they might be bullied, pero kasi sir, before, yung bullying, nag-stay lang sa school eh. Pagpasok mo, doon lang nangyayari yung bullying itself. And usually verbal yan. Verbal, asarin ka lang, tapos wala, bati na kayo mamayang hapon. Diba ganun? Pero ngayon kasi sir, bullying, even nauwi mo sa bahay, kahit pagtulog mo, affected na. Kaya mental health natin is very crucial and very critical these days po. Ganun siya, sir. Pero, Prof, ano ba yung malaking ambag ng mga magulang dito? Dahil makikita naman natin na hindi lang sa estudyante, sa kapwa-estudyante yung Yes, problema. Minsan estudyante sa guro. So lumalaban. May Apo. mga ganitong cases na rin. Prof, ano ba yung sa tingin mo tumatakbo sa utak ng mga batang ito? Actually, sir, when you're looking on the angle of the family, possible lack of communication. That's number one. Possible kasi hindi nakakausap kasi hindi naman maging ganun ka-aggressive yung bata, sir, or someone. Kung wala naman, kung may nag-guide. Lalo, ganung edad, sir, medyo ano pa yun, sir, flexible pa yun eh. We can already shape age 12, 13, 14, 15, hanggang 17 even 18 nga, sir. Kahit 20 plus ka na, sir, you can still be shaped. Pero yung edad of 14, 15, sir, very fragile pa yun. So, we can still fix it. Pwede pa siyang ayusin. Kaya nangyayari, dun po sa mga parents, I'm really hoping na sana po this time, sa nangyayari, let's look on the children. Sana po kasi maging alarming and red flag po sa atin ito. Kasi kung hindi natin sisimulan yung simpleng communication within the family, even kahit sa pagkain, sabay-sabay na pagkain po,
nagkakaroon ng problem. Naiipon po dun sa anak, dun sa mga bata. So, kailangan pag-usapan as early as possible. Ganun po. Lalo po ngayon, sir, kailangan po in the school and even at home, yung mga parents po kasi, sir, kailangan meron silang mental health and digital literacy. Kailangan nyo, sir, yung alam mo yung mga terms, alam mo yung mga, hindi naman kailangan alam mo yung mga games Lahat, even, oo. hindi naman lahat. Pero yung mga basics lang, sir, kung ayun yun, sabi nga po, kamusta, yung mga strategies that you can do. Kaya kailangan po, sir, yung sa school, kailangan po meron din interventions for the parents. Hindi lang po purely for the students. Kasi hindi kaya ng estudyante lang eh. Kailangan with the parents as well. So, kailangan ng may parents consent or interventions as well. Ganun po, sir. Prof, pag-usapan naman natin yung mga dahilan naman. Bakit ba nagkakaroon ng mga, o bakit nagiging target ang student, ang isang bata sa bullying? Actually, sir, they become a target when it comes to bullying. Yung mga violence, may naka-experience ng bullying or violence. Kasi, sir, they've been seen because of their appearance. That's number Okay. one. Possible, there's a problem. Pero again, wala naman pong problema talaga. In general, we do have differences that we need to consider. Number two, yung complexion, yung kulay ng tao. That's the problem. Kasi yung nakita, appearance, yung tsura sa mukha, and even the colors itself. And pangatlo, yung minority group. Halimbawa, sir, mag-isa ka, dalawa lang kayo, naging target kayo of the larger group. So nakikita kayo, okay, yun ang target natin. So that's the problem. Kaya kailangan, sir, in school, mas maging aware pa yung mga teachers, lalo po dun sa ganung angle. Kasi kung yung angle lang of laging learnings lang, at yes, that's a good angle, pero ngayon kasi, sir, ibang-iba na po yung mga kabataan ngayon eh. Especially their behavior. So, kailangan po mas maging aware ang ating mga teachers and even parents po. And counselors even. So, kailangan po, it's a collaborative effort para po ma-achieve natin yung peace sa school. Ganun po, sir. Kumbaga holistic dapat yung Yes, approach. sir. Holistic and a bigger approach po para sa mga bata. Ganun po, sir. Prof, paano ba dapat o yung tamang dapat gawin ng isang biktima ng bullying kapag nakaranas na nito para hindi umabot sa magiging marahas o violent ang isang bata? Actually, sir, for the individuals who's mga na-experience po ng bullying, number one, kung na-experience po ng bullying, please, at some point, report it immediately. Report po agad. Kasi kung hindi natin re-report, who would know? I mean, sino po makakaalam agad? Number two, please observe the signs din sa sarili mo. Kung medyo kung mga first bully experience lang, observe kung may effect pa sa'yo. Kung wala, dead ma. Pero kung medyo alarming, halimbawa, naapektuhan ng school performance mo, please do address it immediately. Kaya kailangan po, awareness talaga, sir, sa sarili. Kaya kailangan po, even grade school pa lang, natututunan na nila yung term of mental health. Alam na nila yung rights nila, yung even kamusta na yung nararamdaman nila. Kahit nga po mga grade 1, grade 2, dapat alam nila yung salitang stress, na-anxious sila. Dapat, it's a form of expressions din, sir. Kailangan alam ng mga bata. Kasi kung hindi nila alam paano label ang emotions nila, what more on worst case scenario? Kaya kailangan, let's teach them the basic concepts. Kahit po sa mga English subject, sana maturo yung mga term na yun. Para mas, yung literacy, sir, ma-mix up with different subjects para mas ma-enhance siya. Kasi, kung again, it's good kung English subject will do, pero the terms, kailan po may isama siya para expressions ay kasama po dun sa pagkatuto ng mga bata. Ganun po. Pero Prof, dapat regulated kasi baka mamaya gamitin naman itong term na to Yes, sir. always, no? Baka naman yun abusuhin. Sana wag naman nila gamitin parang card nila, sir, access card. Stress So, ako. Stress ako. Pero sana po magkaroon ng linaw na gagamitin lang oo. ito for the description of their emotions at hindi lang po for the purpose na gamitin for accessibility for everything. Kasi minsan ginagamit nila as mental health card, sir. Ganyan. So, hindi dapat ganon. Dapat hindi po abot sa ganon. It's more on using it on the right term, the right position, and right condition. Kumbaga, sir. Ganun po. Prof, bilang isang psychologist and also mental health advocate, ngayon isa sa suliranin din ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas ay ang kakulangan sa mga staff, mga guro, Yes, and of course sa guidance counselors. Prof, gaano ba kahalaga na mayroong guidance counselor na sapat ang bilang para sa isang paaralan? Actually, sir, kung titignan po natin ang numbers of mental professionals these days, sobrang konti pa rin. Kulang. Kulang na kulang po. And some of them, kahit sabihin po natin may mga registered guidance counselors, psychometrician, and even psychologists, hindi naman po lahat ng licenses ay nagiging full-fledged po going in schools and even going to clinics. Oo, tama. Kumbaga, sir, sabihin natin 2,000, halimbawa lang. Tapos,
half of them will not be proceeding, another field will do. Oo. Parang ganun, sir. Nababawasan. Hindi lahat purely will be going in schools and clinics. Kaya kailangan, sir, magkaroon din po ng proper interventions na regulate na lahat ng school ay magkaroon ng at least 3 guidance counselors, for example, or 2. Tapos at least dapat may psychologist po per school. Kasi lalo po ngayon, very in need na po ng ating, parang it's already a call for all schools, even kahit di lang school, sir, even at work, kailangan may psychologist po na on call. Kasi kung merong at some point may nagkaroon ng problem, violence man at work or even at school at walang immediate solution, lalala. At baka magkaroon pa ng outburst, kaya tulad po na nangyayari these days. Kaya kailangan, it's already a call po sa atin na mapag-usapan at sana maupuan po ng discussion para po mas lumawak yung understanding natin sa usapang mental health. Ganun po, sir. Pero sa mga nagdaan ngayon ng mga school-related violence nga na mga nabalita, ano po ba yung mahalagang aral na binibigay nato sa atin, especially sa mga magulang, sa mga guro, estudyante, and of course sa pamahalaan? Actually, sir, dun sa mga, kung titignan natin yung mga cases these days, number 1, siguro po for the alarming, this is very alarming, lalo po sa atin sa panahon ngayon. Kasi kita po natin just for week, ang dami nangyari. What more of this upcoming weeks pa? So, di natin alam kung ano pang pwedeng mangyari. Kaya kailangan po, this is already a call. It's a warning. Kailangan po mas maging aware tayo sa mga warning signs, lalo po sa family. Kasi po, lahat na nangyayari ngayon, rooted sa family. Rooted sa sarili. Kaya kailangan po, it's already a call even for the government, teachers, families, and even within the individuals na kailangan magsimula sa family yung pag-intindi. In the small community, which is the family, kaya kailangan magkaroon ng pagkakaintindihan. Kasi kailangan mas maging open tayo these days. At kailangan, even sa simpleng pagkain, mapag-usapan yung mental health eh. Kamusta? Hindi ka ba nasa-stress? Hindi ka ba na-anxious sa school mo? Wala ka bang problem sa isang subject? Mapag-usapan. Kasi kung meron ka ba nakaaway na classmate mo, ganyan. Mga typical, sir. Kasi kung nasanay yung bata na nakakamusta siya, hahanap-hanapin niya na yan. So, magiging open siya, sir. Kumbaga, magiging cycle na yan. Magiging repeated cycle na po siya. So, it will be looking. Hanapin niya na yung ganong, nakakamusta ako. So, nasa-satisfy siya mentally, emotionally. So, kailangan po na pag-uusapan siya. Ganun, sir. Prof, bago tayo magtapos, Yes, baka may mensahe na lang po kayo sa public, especially sa mga kasalukuyang nakaralanas ng bullying. And of course, sa mga bully na rin na hindi pa lubos nalalaman kung gaano kabigat yung epekto ng mga ginagawa nila. Sa ating mga audiences po, especially po these days that medyo random na po ang nangyayari sa atin, very alarming. Unang-una po sa mga tao po na-experience ng bullying and violence, always remember, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang mga mental health professionals, even ang team po of experts' opinion, to help you immediately when it comes to your mental health concerns. Pangalawa, when it comes to the family, please do start, okay? Naobserbahan niyo po ang family niyo, look on their behaviors, listen to their problem, and please make sure to link them to the authorities. And last one, para po sa mga individuals katulad po sa atin, please make sure to protect your mental health parate. Always consider yung sarili niyo po sa lahat ng aspeto, and please make sure to choose peace over pressure. So, yun lang siguro, sir. Maraming salamat, Sir Robby. Prof, maraming salamat din sa Thank you pagsama sa amin ngayong Salamat, episode Sir natin. Robby. Of Thank course, you po. mahalagang mapag-usapan din yung lagay ng mental health ng mga kabataan ngayon na medyo alarming na ngayon mga nangyayari. Salamat, Prof, Sir Robby. bago tayo magtapos, baka meron sa mga gustong magkumonsulta sa po ba kayo nila pwede mahal? Salamat, Sir Rovic. Sa ating mga audiences po, if you'll be having, for example, anxious experience or depressive symptoms or anything that's quite alarming, please make sure to reach out for me and Justin Reyno Hadera Chavez in Facebook, in Instagram, Justin RY or anything. Or you can even reach out to Experts Opinions team, DZRH team, so at least they can reach out and connect it to me. So, yun po. Maraming salamat, Sir Rovic. Ayan, once again, maraming salamat po, Prof. Justin. Sir Rovic. Thank you po. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Nawa ay nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.